Hindi nakaimik si Jordan. Di kita makakalimutan. Kailangan kong lumuhod para magmakaawa sa'yo. Ikaw ang may kasalanan. Napakamayabang at mapagmataas pa rin si Hailey Camden, kahit hanggang ngayon. Natanggap na ni Rachel ang nararapat na parusa sa kanyang panloloko sa kanyang asawa. Sa huling pagkikita nila sa tindahan ng muebles, masasabi ni Jordan na hindi na siya kasing glamorous gaya ng dati. Gayunpaman, si Hailey, na 2 beses nang nanloko sa kanya, ay katulad pa rin ng dati. Masaya at komportable pa rin ang buhay niya. Kung wala si Jordan, nasa kanya pa rin si Kayden, na kasing yaman at lalo pang nag-spoil sa kanya. Ang babaeng nakagawa ng mali ay hindi karapat-dapat sa ganoong magandang kinalabasan. Galit na sinabi ni Jordan kay Hailey, "Hailey Camden, stop being so narcissistic. Hindi naman sa maganda ka, at lahat ng lalaki ay kailangang magpakababa at mahalin ka habang buhay. Paanong mas mababa ang girlfriend ko sa'yo? Mas maganda si Victoria kaysa sa'yo, mas matikas kaysa sa'yo, mas masunurin, at mas mahusay sa pag-aalaga ng ibang tao kaysa sa'yo. Ako ay Smack! Mabilis na nagsalita si Jordan, pero bago pa man siya makatapos magsalita, ay sinampal na siya ni Hailey. Tumahimik ka! Bastos ka! Si Hailey ay isang napakaseloso na babae at palaging iniisip na siya ang pinakaperpektong babae. Hindi niya matanggap na marinig na minamaliit siya at pinupuri ng dating asawa ang ibang babae. Ang walang pigil na pag-ugali ni Hailey ay labis na ikinagalit ni Jordan. Anong karapatan ni Hailey Camden na sampalin ako? Itinaas ni Jordan ang kamay niya at sinampal si Hailey sa mukha niya. Smack! Dumapo ang mahinang sampal sa napakagandang mukha ni Hailey na nakasuot ng damit pangkasal. Ha! Tawag ni Hailey at agad siyang napaluha. Habang ang isang kamay ay nasa mukha, tumingin siya kay Jordan, nakaramdam ng hinanakit at pagkadurog ng puso. Nang makita ni Jordan ang pag-agos ng luha sa gilid ng mga mata ni Hailey, medyo nakaramdam din siya ng inis. Hindi siya naglakas loob na ipagpatuloy ang pagtitig kay Hailey, at medyo umiwas ang tingin nito. Ikaw wala kang karapatang suntukin ako, huwag mo na akong ulitin sa susunod. Hindi na kita asawa. Isa. Tinakpan ni Hailey ang kanyang mukha at napabulalas, Jordan, napakawalang puso mo. Hindi siya sinagot ni Jordan. Pinunasan ni Hailey ang kanyang luha at nagpatuloy, Jordan, ako ang nagsabi kay Kayden na pigilan si Victoria sa trabaho. Hindi mo kailangang pumunta sa asawa ko. Kung gusto mong maghiganti, puntahan mo lang ako. Ikaw. Tumingin ulit si Jordan kay Hailey. Galit na sabi ni Hailey, ako ito. Wala kang lakas ng loob na aminin na mahal mo pa rin ako, pero mahal ko. Aaminin ko na mahal pa rin kita, at naiinis ako na makita kayong magkasama ni Victoria Clark. Ang masaklap pa, sa tabi ka lang ng villa ko nakatira. Ang pag-iisip tungkol dito ay hindi na ako makatulog. Just want to make it impossible for Victoria to get a job and make her parang inutil. Gusto kong mawala siya sa New York City at mawala sa paningin ko. Hindi inaasahan ni Jordan na sasabihin pa rin ni Hailey na naging asawa na ni Kayden na gusto niya ito. Si Hailey ay labis na nagsiselos kay Victoria at siya ay nagkaroon ng matinding put. Sinabi ni Hailey, Jordan, walang ginawang illegal si Kayden at hindi rin siya gumamit ng kasuklam-suklam na paraan para makitungo kay Victoria. Dapat mong malaman na sa kapangyarihan ng mga Huxley sa lungsod na ito, mas magiging mahirap para sa iyo na maghanap buhay sa New York City. We are resorting to business means. Kung gusto mong humingi ng hustisya para sa iyong kasintahan, mangyaring gawin din ito sa pamamagitan ng negosyo, tulad ng ginawa mo noon kay Kayden sa stock market. Iyan ang dapat gawin ng mga lalaki sa halip na pumasok sa bahay ng iba na parang isang mandarambong at pagbabantaang papatayin tayo. Para kang walang kwenta. Galit na tumingin si Jordan kay Hailey at nagtanong, tinawag mo ba akong walang kwenta? Malamig na yumuko si Hailey at napabulalas, hindi ba? Kung hindi, harapin ang mga boss ng mga kumpanyang iyon at sabihin sa kanila na kunin si Victoria Clark. Kung mayroon ka, magbukas ng sarili mong kumpanya at pakainin si Victoria Clark. Ngayong natalo ka na sa pakikipaglaban sa negosyo, inilalabas mo na ito sa amin sa totoong buhay. Kung hindi ka walang kwenta, ano ka? Jordan, alam mo ba kung bakit determinado akong hiwalayan ka? Hindi lang dahil kay Elle. Noon pa man ay sinasalungat ako ni Elle, at maaaring natulog siya sa iyo para makipagbalikan sa akin. Ang dahilan kung bakit kita hiniwalayan ay hindi dahil sa wala ka ring pera,
Ngunit sa halip, ito ay dahil wala akong nakikitang pag-asa sa'yo. Hindi ka talaga nagmamaneho. Kalokohan. Sinumpa ni Jordan si Hailey. Hindi ako driven sa buhay. Wala na akong pag-asa. Noong panahong iyon, itinaboy lang ako sa pamilya sa loob lamang ng ilang araw, at tinawag mo itong hatol na kamatayan. Hindi ikaw ang tipo ng babae na handang makisama sa yaman at kapahamakan sa kanyang asawa. Ginamit mo pa ang mga salitang iyon sa Twitter para insultuhin ako. Hailey Camden, wala ka talagang sense of judgment. Tinatrato mo ang mga nakakalason na inspirational quotes sa internet bilang kayamanan. Itinuring mo ang immoral na payo na ibinigay sa iyo ni Rachel Quinn bilang isang banal na utos. Nasira ang kasal natin dahil sa katangahan mo. Nataranta si Hailey na halos maiiyak na siya. Wala siyang lakas ng loob na suntukin siya at sa halip ay bahagyang itulak si Jordan. Napakatanga mo. Galit na galit si Jordan. Yile, gusto mo makipag-deal ako sa iyo gamit ang business tactics, ha? Sigurado. Huwag kang mag-alala, hindi ko nakukontakin si Kayden Huxley. Hindi alam ni Hailey na sa pagharap kay Kayden at pagtatanong sa kanya, naawa si Jordan. Sa sandaling hayaan ni Kayden si Jordan na turuan siya ng leksyon at bugbugin, mailalabas ni Jordan ang kanyang galit at hindi na siya target. Ang tunay na masamang paghihiganti ay ang plano ni Jordan na sirain ang kanyang negosyo. Ang dahilan ay maaaring mabangkarot ni Jordan si Kayden. Kaya niyang gawing wala si Hailey. Isa. Nilingon ni Hailey ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang likuran. Nakita ko na lamang na nakasara ng mahigpit ang pinto at walang lumalabas na bisita. Gayunpaman, ayaw na niyang ipagpatuloy ang pakikipagtalo kay Jordan dahil pumayag na ito na itigil ang panggigipit kay Kayden sa ganoong paraan. Parehong nanahimik sina Hailey at Jordan ng mahigit 10 segundo para maibsan ang kanilang nararamdaman. Sa huli, sinabi ni Hailey, mabuti at pinag-isipan mong mabuti. Ayoko nang makipagtalo pa sa'yo. Natatakot ako na baka hindi nagugustuhin ng sanggol na dumating sa mundong ito pagkatapos marinig ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Ibinaba ni Hailey ang kanyang ulo at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang mga sinabi ni Hailey ay nagpapalambot sa puso ni Jordan, at sa totoo lang, nakaramdam pa siya ng hiya. Talagang sinabi niya ang mga kakilakilabot na bagay sa presensya ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Kung marinig ito ng baby natin, mahahanap din ba niya na madumi ang mundong ito? Kung mayroon lang siyang pagpipilian, hindi sana siya napunta sa mundong ito. Tumalikod na si Hailey at babalik na sana sa villa. Sandali lang. Biglang tinawagan ni Jordan si Hailey at sinabing, may isa pa akong gustong ipaliwanag sa'yo. Wala kaming ginawa ni Elle noong araw na yon. Hindi niya alam kung sinasadya ba niyang magpaliwanag kay Hailey o gusto niyang magpaliwanag sa anak sa sinapupunan nito. Umaasa siya na lahat ng tao sa mundong ito ay makapagpanatili ng kabaitan. Ayaw niyang walang iwanan ang mundo kundi ang kapangitan at kasamaan. Kaya naman, handa siyang magsabi ng totoo kay Hailey at sa bata sa kanyang sinapupunan. Sa kanyang pagtataka, tumawa si Hailey ng mapanlait at nagtanong, natulog kayong dalawa nang walang ginagawa. Yele, sa tingin mo ba magiging napakatanga ko para maniwala sa kalokohang iyon? Pagkasabi pa lang ni Hailey ay agad niyang tinakpan ang bibig niya sa takot at takot, hindi sinasadyang nadulas ni Hailey ang kanyang dila. Samantala, matagal nang alam ni Jordan ang katotohanan. 1 segundo na ang nakalipas, nagpaplano pa rin si Jordan na huwag ituloy ang pakikipagtalo kay Hailey para sa anak. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga salita ni Hailey ay sobrang nakakagalit. Itinuro ni Jordan si Hailey at siya ay nagalit. Hailey Camden, inamin mo na sa wakas na natulog ka na ni Tyler dati, ha? Alam ni Hailey na wala nang sasabihin ang mahalaga sa puntong ito. Gayunpaman, hindi na asawa ni Jordan si Hailey, kaya wala na siyang pakialam. Bulalas ni Hailey, So what if I admit it? Siya nga pala, natulog ako kay Tyler sa Roxy Hotel noong isang araw. Bakit ka nagsisinungaling sa akin? Galit na bulalas ni Jordan na kasing pula ng kamatis ang mukha. Malamig na yumuko si Hailey. Mapapatawad mo ba ako kung hindi ako nagsinungaling sa'yo? Napaka-petty mo. Kung sinabi ko sa'yo ang totoo, tiyak na hahamakin mo ako. Isa. Maliit ako. Sa tingin mo ba dapat kang patawarin? Tanong ni Jordan. Sabi ni Hailey, ang pikon mo talaga. Kung ikukumpara sa asawa ko ngayon, si Kayden, isa ka lang calculative na lalaki na hindi man lang magnanimos.
Ngayong buntis na ako sa anak mo, ganoon na rin ang pakikitungo sa akin ni Kaiden at inaalagaan din niya ako. Inaalagaan niya ako na parang anak. Iyan kung ikaw, papayag ka bang pakasalan ako habang buntis ako sa anak ng ibang lalaki? Labis na hindi nakaimik si Jordan. Kailan pa naging contest ang mundong ito kung sino ang mas mapagpakumbaba at kung sino ang mas magaling sa pagiging bootlicker sa isang babae? Kahit na si Kaiden talaga ang gumawa nito, ibig sabihin ba ay tama ang ginawa niya? Tama bang gawin ang pagiging palakaibigan sa lahat ng babae? Well, depende sa personality ng babae. Saka hindi rin naman tanga si Kaiden. Siya ay isang playboy, habang si Hailey ay isang simpleng babae na hindi makita ang kanyang tunay na kulay. Sabi ni Jordan, okay, aminado ako, hindi ko kaya pero let me remind you, Kaiden Huxley is not a good man at all. Mas mabuting huwag kang mahulog ng husto sa kanya. Naiinis na sagot ni Hailey, tigilan mo na ang pagiging maasim sa asawa ko. Ang asawa ko ang pinakamagandang lalaki sa mundo. Siya ay 1,000 beses at 10,000 beses na mas mahusay kaysa sayo. Mas mabait siya sa akin at mas mapagbigay kaysa sayo. Hindi mo talaga maikukumpara sa kanya. Ngayon lang sinabi ni Jordan na inferior si Hailey kay Victoria sa bawat aspeto, kaya sumagot si Hailey na mas mababa rin daw siya kay Kaiden. Napaka-vindictive ng mga babae. Pagkasabi noon ay binuhat na ni Hailey ang kanyang palda at bumalik sa villa. Matapos makipagtalo kay Hailey saglit, naging sobrang irritable ang mood ni Jordan. Hindi niya magawang magbingi-bingihan sa mga sinabi ni Hailey, at madaling maapektuhan ni Hailey ang kanyang kalooban. Hailey Camden, Kaiden Huxley, adulterous pair, hindi ka karapat-dapat sa magandang resulta. Naikuyom ni Jordan ang kanyang kamao at tumalikod para umalis. Aalis na sana siya, hindi sinasadyang tumingala siya, at biglang napansin na may drone na nakaharap sa kanya sa itaas ng kanyang ulo. Naisip ni Jordan na maaaring kay Kaiden ang drone na ito, at sinadya niyang magpadala ng drone para maespiya siya at si Hailey. Bahala ka. Sa sobrang galit ni Jordan ay dinampot niya ang isang maliit na bato sa bakuran at binasag ito sa drone. Bang! Mabilis na umikot ang bato kaya nabasag nito ang drone sa lupa. Pagkatapos, umatras ng isang hakbang si Jordan para bumalik sa kanyang villa. Pero pagbalik niya, nakatanggap siya ng text message. Ito ay mula kay Pablo. Paumanhin, Master, ang drone ay masyadong malapit sa iyo. I'm sorry kung nagalit kita. Mangyaring kumulo, guro. Nang makita ang nilalaman ng text message, natakot si Jordan, pag-aari ba ni Pablo ang drone? Lumingalinga si Jordan at natuklasang wala si Pablo. Di ba nasa Orlando si Pablo? Dumating ba siya sa New York City? Tinawag siya ni Jordan. Paumanhin, guro. Agad namang humingi ng tawad si Pablo kay Jordan dahil kitang-kita niya kung gaano kagalit si Jordan sa screen ng drone. Nawalan ng kontrol si Jordan dahil lang sa ginagalit niya ang dati niyang asawa, si Hailey. Noon pa man ay alam na ni Jordan kung paano kontrolin ang kanyang emosyon sa harap ng iba. Malamig na sabi ni Jordan, nasa New York City ka ba? Anong ginagawa mo dito? Ginagamit mo ba ang drone para tiktikan ako? Nagmamadaling sumagot si Pablo, hindi ako maglakas loob na gawin yon, guro. Ang drone ay ginagamit upang tiktikan si Kaiden. Oh. Medyo nataranta si Jordan dahil hindi niya inutusan si Pablo na gawin yon. Sabi ni Pablo, mula nang malaman ko na kayo ni Miss Clark ay lilipat sa New York City, naisip ko na ang hamak na si Kaiden ay gagawa ng gulo para sayo. Kaya pumunta ako ng maaga upang tiktikan siya at tingnan kung makakahanap ako ng ilang ebidensya laban sa kanya. Nadama ni Jordan na sinasadya ni Pablo ang pabor sa kanya at sinusubukang gumawa ng isang bagay para sa kanya. Tinanong ni Jordan, ano ang mga resulta ng iyong pagsubaybay sa mga nakaraang araw? Sinabi ni Pablo, ang taong ito ay walang masamang ugali at hindi rin siya nakagawa ng anumang iligal na gawain. Wala pa akong nahanap sa ngayon. Gayunpaman, may nakikita siyang ibang babae sa likod ni Hailey. Isa siyang celebrity na tinatawag na Maggie. Maggie? Natigilan si Jordan sa pagkabigla dahil nakilala niya siya sa opisina ng Stella Cosmetics, kung saan siya ang brand ambassador. Sa araw na yon, saglit na nagkita sina Jordan at Maggie. Siya ay bata pa, maganda, at multi-talented. Gayunpaman, hindi pa siya narinig ni Jordan na kumanta o kumilos. Sa kagandahan, ordinaryo siya kumpara kina Hailey at Victoria. Kaya naman, walang magandang impresyon si Jordan kay Maggie. Si Maggie yun.
Nakilala rin ni Kaiden si Maggie kagabi, at ginawa pa nila ang gawa sa kotse, sabi ni Pablo. Malamig na yumuko si Jordan at naisip, Hailey Camden, Hailey Camden, ito ang tinaguriang pinakamahusay na tao sa buong mundo. Pampers kanya tulad ng isang anak na babae, siya ay mapagbigay at siya ay mayaman. Pero alam mo bang nakikipaglokohan siya sa ibang babae noong araw bago ang kasal mo? Ang bagong kasal ni Hailey ay talagang walang kinalaman kay Jordan noong una at gusto niyang lumayo dito. Gayunpaman, ginulo ni Kaiden si Victoria at tiwala si Hailey na nakapag-asawa siya ng isang mabuting asawa. Kaya, kinailangang ipahiya sila ni Jordan. Tinanong ni Jordan, nakuha mo ba ang mga larawan? Tumawa si Pablo at sinabing, "Siyempre, guro, matagal ko nang inihanda ang mga ito para sa iyo." Bibigyan ni Pablo si Jordan ng hindi inaasahang regalo. Naramdaman ni Jordan na lubos na tapat sa kanya si Pablo. Sinabi niya, "Huwag mo na akong tawaging master mula ngayon. Parang kakaiba. Tawagin mo na lang akong Mr. Jordan tulad ng ginagawa ni Butler Frank. Kung may mga tagalabas, tawagin mo lang ako sa pangalan ko. Mr. Jordan." Tuwang-tuwa si Pablo dahil alam niyang ang pagbabago sa anyo ng address ay nangangahulugan na pinagkakatiwalaan siya ni Jordan gaya ni Frank. Tanong ni Pablo, "Mr. Jordan, gusto mo bang malantad ang mga larawang iyon ngayon?" Si Maggie ay isang malaking celebrity na may milyon-milyong followers sa Instagram. Kung ma-expose sila ngayon, siguradong mangunguna sila sa listahan ng mga trending topics. Tanong ni Jordan, hindi pa opisyal na nagsisimula ang kasal ni na Hailey at Kaiden, di ba? Sagot ni Pablo, 12 lang magsisimula. Nasa hotel lahat ang mga bisita. Sinabi ni Jordan, ilantad natin ang mga larawan sa 12:00 ng tanghali sa seremonya ng kanilang kasal. Tila sina Jordan at Hailey ay nakatadhana na maging magkasintahan at magkaaway sa buhay na ito. 2 beses na ipinagkanulo ni Hailey si Jordan, at malamang na 2 beses din guluhin ni Jordan ang kanyang kasal. Noong una, hindi sinasadya ni Jordan na gawin ito dahil pakiramdam niya ay napaka-childish na gawain ang pag-istorbo sa kasal ng kanyang dating asawa. Higit sa lahat, ang sadyang pag-abala sa kasal ng iyong dating asawa ay mag-iisip sa kanila na mahal mo pa rin sila at hindi ka makaget over sa kanila. Hindi man niya madaling bitawan ang 3 taong relasyon, hindi na pinansin ni Jordan si Hailey dahil nililigawan na niya ngayon si Victoria na mas magaling kay Hailey. Gayunpaman, nais ni Kaiden na putulin ang mga paraan ng kabuhayan ni Victoria sa New York City at iwanan siyang walang hanap buhay. Noong unang inamin ni Hailey ang relasyon nila ni Tyler noon, hindi lang talaga siya tumanggi na humingi ng tawad kay Jordan kundi nabigyang katwiran pa ang kanyang mga aksyon. Hindi niya masisisi si Jordan sa paghihiganti noon. Hindi niya sinasadyang magpakalat ng maling balita at paninirang puri sa iba tulad ng ginawa ni Kaiden. At masisisi lang ni Kaiden ang kanyang sarili sa pag-ugaling malisyoso. Bumalik si Jordan sa loob ng villa at natuklasan na nandoon din si Stella. Kasabay nito, naligo na si Victoria at nagpalit ng bagong set ng damit. Nakita ni Victoria si Jordan na bumalik at lumapit siya na may pag-aalala, "Jordan, hindi ka nakipag-away, di ba?" Umiling si Jordan. "Buti hindi mo ginawa." "Natakot ako." Nag-aalala si Victoria na baka may mapatay si Jordan. Kung mangyayari yon, hindi na sila makapag-asawa at magkaanak. Hindi kinilala ni Stella ang presensya ni Jordan at sinabi lamang niya, "Dahil ayos na ang lahat ngayon, aalis na ako at magkikita kami sa ibang araw." Pinagmasdan ni Jordan at Victoria si Stella na umalis, ngunit walang lumabas upang makita siya. The reason being alam nilang dalawa na pupunta si Stella sa katabing villa. Magiging awkward lang ang lahat kung paalisin siya. Diretsong sabi ni Jordan, "Ayoko sa babaeng yon. Naiintindihan ko kung bakit ayaw kanyang kunin. Well, walang gustong madamay ng isang tao." Ngunit halatang sinusubukan niyang sipsipin si Kaiden Huxley sa pamamagitan ng pagpunta dito upang dumalo sa kanyang kasal at sumali sa bahagi ng pagtanggap ng nobya. Bahagyang ibinaba ni Victoria ang kanyang ulo at sinabing, "Kalimutan mo na ito." Maraming pagkakaibigan ang nabuo batay sa mga sitwasyon kung saan walang salungatan ng interes. Kung alam ko lang ito, hindi na ako sasali sa kumpanya niya kahit anong mangyari. Biglang naalala ni Jordan ang isang problema sa puntong ito. Nalaman lang niya na ang clandestine lover ni Kaiden ay si Maggie, brand ambassador din ng cosmetics company ni Stella. Kung alam din ni Stella ang tungkol sa bagay na ito, tiyak na sinisipsip niya si Kaiden dahil sa bagay na ito. Nagsimulang maunawaan ni Jordan ang dahilan ng mga aksyon ni Stella.
Gayunpaman, hindi niya masabi ng maaga kay Victoria sa ngayon. Hahayaan na lang niya itong manatili sa bahay kasama niya at panoorin ang magandang palabas. Sa 12 sa ballroom isa ng The Galleria. Wow, napakaganda ng lugar na ito, ang estilo ng palamuti ay baroque, di ba? Tingnan mo itong kristal na chandelier. Dapat mayroong 10,000 mga kristal, tama ba? Sayang naman at wala si Elle para makita ito. Puno ng papuri ang ina ni Hailey na si Sylvie sa ballroom ng kasal. Sa kabilang banda, ang kanyang ama na si Benedict ay nakaupo rin sa kanyang upuan na may malaking dignidad. Nagsalin si Herman ng isang baso ng alak para sa kanyang kapatid at sinabing, Benedict, bagay talaga si Hailey. Talagang nagawa niyang magpakasal sa prestihiyosong pamilyang Huxley sa New York. Dapat mong sabihin sa kanya na tulungan kami sa hinaharap. Masaya ring tumawa sa gilid si Diana na nakasuot ng matingkad na kulay. Sabi niya, tama si Herman. Kung makukuha natin muli ang tulong ng mga Huxley, ang mga Camden ay mapupunta mula sa isang top-tier na pamilya tungo sa pinakadakilang balyena sa Orlando sa lalong madaling panahon. Umupo si Drew sa gilid at tahimik na nakikinig na may panghahamak. This time, hindi na niyaya ni Hailey si Elle dahil naiinis ito sa kanya. Kasama sa mga panauhin ng kasal ang mga sikat na bigwig ng mundo ng negosyo, pati na rin ang maraming mga kilalang tao. Inimbitahan pa nila ang sikat na host na si Jimmy Kimmel para maging wedding MC nila. Nagsimula na ang kasal at nakatayo si Jimmy sa entablado. Ang araw na ito ay isang malaking araw para kay Mr. Caden Huxley at Ms. Hailey Camden dahil sabay silang papasok sa susunod na yugto ng buhay. Naniniwala ako na ang lahat ay kasing curious kong malaman paano nagkakilala ang napakagandang mag-asawang ito. Kinuha ni Caden ang mikropono at sinabing, nakilala ko ang aking asawa sa isang lugar na ipinangalan sa kanya, isang lugar na tinatawag na Hailey Residences. Na-in-love ako sa kanya noong una ko siyang makita. Para siyang engkanto at natulala ako dahil hindi pa ako nakakita ng ganoon kagandang babae dati. Kaya, nag-apply ako para sa isang trabaho bilang isang taga-disenyo at pumasok sa trabaho at umalis sa trabaho kasama siya araw-araw. Idinisenyo ko ang mga silid at gusali ng tirahan at itinuring ko ang lugar na iyon bilang aming love nest. Natigilan si Drew sa narinig kaya agad niyang kinuha ang telepono at nag-record ng video ng eksena. Naisip niya, great, I wonder if Jordan will wreck your love nest on the spot kapag narinig niya ito. Sa stage, nagpatuloy si Caden sa pagsasalita. Habang nagde-design ako, ini-imagine ko ang eksenang nakatira ako sa bahay kasama si Hailey, at nang maglaon, hindi ko maiwasang ipagtapat sa kanya ang aking pagmamahal. Nagkasama kami noon. Matapos marinig ang kanilang love story, maraming bisita ang nagpalakpakan sa kanila. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay madalas na itinatampok sa mga balitang pinansyal at nakausap si Arthur na nakaupo sa harap na hanay. Ang romantic talaga ng love story ng apo mo. Naging empleyado talaga ng iba ang iginagalang nasyon ng Huxley family at nauwi sa kasal sa amo niya, haha. Ngumiti si Arthur at tuwang-tuwang sinabi, ang batang ito ay mahilig manggulo, ngunit iyon ay katulad ko. Kinamayan din si Sylvie at umawit ng mga papuri ang mga kaklase ni Sylvie na inimbitahan niya. Wow, Sylvie, tingnan mo ang manugang mo. Siya ay matangkad, mayaman, gwapo, at sobrang romantiko. Mahal na mahal din niya ang anak mo. Siya ay mas mahusay kaysa sa nauna ni. Sa puntong ito, sadyang hinaan ng kaklase ni Sylvie ang kanyang volume. Siya ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa Jordan. Sumakit ang ulo ni Sylvie sa kakaisip kay Jordan at sa katotohanang ilang beses niya itong pinagluto ng almusal. Bulong ni Sylvie, syempre, maraming beses na mas magaling si Caden kaysa sa pump na yon, si Jordan. Hindi talaga siya mapagkakatiwalaan. Kalimutan mo na lang na wala siyang pera. Niloko pa niya si Hailey. Dapat siyang lumapit at makita kung gaano katapat at mapagmahal si Caden kay Hailey. Sabi ng kaklase ni Sylvie, nakita ko ang sikat na quote na ito sa internet at lubos akong sumasang-ayon. Kung mas mayaman ang lalaki, mas tapat siya, ngunit mas mahirap ang lalaki, lalo siyang nagpapantasya tungkol sa paghahanap ng isang may bahay. Sobrang totoo. Saan ko ito makikita online? Gusto kong ibahagi ito sa Instagram. Kinuha ni Sylvie ang phone niya. Sa sandaling ito, tumingin ang MC kay Hailey at nagtanong, Miss Camden, na in love at first sight si Mr. Caden sa'yo. Ganoon din ba para sa'yo?
Natahimik sandali si Hailey dahil noong nagkita sila ay kasal pa rin siya ni Jordan. Gayunpaman, ang sagot ni Hailey ay isang matatag na. Sa unang pagkakataon na nakita ko si Kaiden, nahulog ako sa kanya at nagpasya na siya na. Sabi ni Hailey na may debosyon. Ipinagpatuloy ni Drew ang pag-record ng video na may malisyosong ngiti. Hailey, kung hindi kita pinsan at kung hindi dahil sa katotohanan na ang pamilya natin ay kailangan pa ring umasa sa iyo upang umakyat ng mas mataas. Kung hindi, na-expose na sana kita kaagad. Karamihan sa mga tao dito ay hindi alam na may asawa na si Hailey noong mga panahong iyon, kaya napakaromantiko nito para sa kanila. Hindi ba ang pag-ibig sa isa't isa sa unang tingin ang pinakamagandang bagay? Saka pareho silang maganda kaya walang nagdududa na in love at first sight sila sa isa't isa. Patuloy ni Hailey, napakabait sa akin ni Kaiden. Nagmamahal siya sa akin at wala pa akong nakilalang lalaking kasing bait niya. Natatandaan ko na kapag nagkatrabaho kami, matyagang sasabihin niya sa akin ang kanyang mga ideya sa disenyo at iniisip. Iginagalang din niya ang aking opinyon. Kapag nakabuo na ako ng ideya, mananatili siyang magdamag para mailabas din ang mga guhit. Unti-unti akong naakit sa kanyang kabaitan at sa kanyang talento, kaya nakipag-isa ako sa kanya. Naisip ni Hailey na sa puntong ito, medyo summed up na ang kanilang love story. Gayunpaman, nagtanong si Jimmy ng isa pang tanong. Ngayon lang, sinabi ni Mr. Kaiden na itinuring niya ang tirahan bilang iyong love nest noong siya ang nagdidisenyo nito. Dahil na in love ka din kay Kaiden sa unang tingin, naisip mo na bang maging love nest mo rin ang lugar na yon? Kinagat ni Hailey ang kanyang labi, at sa sandaling ito, naisip niya si Jordan. Wala siyang lakas ng loob na sagutin ang tanong na iyon dahil ang Hailey Residences ay eksaktong naisip ni Jordan, kaya dapat ay ito ang love nest nila ni Jordan. Gayunpaman, dahil sila ay nasa harap ng napakaraming bisita, si Hailey lamang ang makakasama rito. Nagpantasya din ako tungkol sa paninirahan dito kasama si Kaiden sa hinaharap at humantong sa isang matamis, maligayang buhay. Nang makitang lumalambot na ang boses ni Hailey, nanunukso si Jimmy, medyo nahihiya yata ang nobya natin. Ang pag-imagine ng mga ganoong bagay sa isang lalaki na kakakilala mo lang ay isang bagay na nakakahiyang pag-usapan para sa isang babae. Either the way, let me ask one more question. Sino ang nag-isip ng pangalang Hailey Residences? Natulala na naman si Hailey dahil si Jordan ang nagpangalan nito kaya hindi niya masabi. Walang choice si Hailey kundi magsinungaling ulit, ako mismo ang nagpangalan. Ang pangalan ko ay Hailey. Magaling! Lahat, gusto mo bang bisitahin ang Hailey Residences pagkatapos makumpleto ang konstruksyon? Maraming bisita ang tumugon. Umiling si Drew at sinabing mabuti na lang at wala si Jordan. Kung hindi, tatama siya sa bubong. Pagkasabi niyon ay huminto si Drew sa pagre-record at ipinadala ang video kay Jordan. Si Sylvie, na nakaupo sa tabi ni Drew, ay nagtanong sa kanya, Drew, kanino mo ipinapadala ang video? Ngumiti si Drew at nagsinungaling, kapatid ko. Malamig na yumuko si Sylvie. Magandang bagay na ipaalam kay Elle kung ano ang ibig sabihin ng isang ingranding kasal, baka mapahiya niya ang sarili niya kapag ikinasal siya sa hinaharap. Ngayong naging in-laws na sina Sylvie at Benedict sa mga Huxley, dahil kay Hailey, pabor na naman sila kay Diana. Mas pinahalagahan niya ngayon ang mga ito kaysa kay Herman. Kaya naman, naging magalang din si Drew sa kanilang dalawa at pinabayaan pa nilang utusan siya na parang utusan. Hiniling niya na sana ay kasinungalingan lang ang pagpapatalsik kay Jordan sa pamilya Steele at si Jordan na ang magpakasal kay Elle. Kung mangyayari iyon, hindi na kailangang magdusa si Drew sa pagmamaltrato ni Hailey at ng kanyang mga magulang. Panahon na ngayon para sa pagpapalitan ng mga panata, ang pinakatanyag na bahagi ng isang kasal. Iyon din ang segment na pinakakinainisan ni Jordan dahil karamihan sa mga tao ay hindi tumutupad sa kanilang mga panata kapag naging pangit o mahirap ang kanilang asawa. Lahat sila ay pipiliin na maghiwalay. Ang mga rate ng diborsyo ay tumataas. Kaya naman, nadama niya na ang mga panata ng kasal ay isang biro lamang. Napagdesisyonan ni Jordan na kapag nagpakasal na ulit siya, hindi na niya hahayaan ang MC na magtanong nito. Napatingin ang MC kay Kaiden at nagtanong, Mr. Kaiden Huxley, willing ka bang pakasalan si Ms. Hailey, alagaan, at mahalin, kahit hindi na siya bata at maganda? Mamahalin mo ba siya at gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay kasama siya? Matagal nang nag-isip si Kaiden ng baluktot na plano, ngunit sinabi pa rin niya, I do. Tumingin ang MC kay Hailey at nagtanong, Ms. Hailey Camden,
ipinangako mo bang pakasalan si Mr. Kaden Huxley at mananatili sa kanya sa natitirang bahagi ng iyong buhay, para sa mas mayaman, para sa mas mahirap, hanggang sa kamatayan ang maghiwalay? Dahan-dahang ibinuka ni Hailey ang kanyang magagandang labi, para bang naririnig niya ang sariling paghinga. For some reason, naisip na naman niya si Jordan. Pamilyar na pamilyar ang eksenang iyon sa kanya dahil tinanong din siya noon sa kasal nila ni Tyler. Gayunpaman, sa oras na yon, sinabi niya na ayoko sa harap ng lahat ng bisita. Tumalon pa siya sa mga bisig ni Jordan. Naging sanhi ito ng pagkawala ng kontrol ng lahat ng mga bisita. Medyo nalungkot si Hailey. Jordan Steele, mahal na mahal kita, pero sayang hindi ikaw ang makakasama ko hanggang dulo. Isa. Kung hindi ka lang pinatalsik ng iyong pamilya, tiyak na gugulin namin ang natitirang bahagi ng aming buhay sa kaligayahan. Isa. Nagsimulang maging emosyonal si Hailey. Pagkatapos, tumingin siya kay Kaden at sinabing dahan-dahan, ay, Edu. Nagpalakpakan ang lahat. Sina Kaden at Hailey ay nagbahagi ng mapusok na halik sa entablado. Gayunpaman, sa susunod na segundo, marami sa mga bisita ang nakatanggap ng abiso mula sa Twitter. Ito ay isang balita na nagdulot ng kaguluhan sa mga bisita. In-unlock ni Drew ang kanyang cellphone at nagulat siya nang makita ang laman ng notification. Si Maggie at wealthy son Kaden Huxley, sumakay sa sasakyan gabing-gabi. Tinapik niya ito at binuksan ang tweet, only to see that the first photo was Maggie walking on the streets while holding another man's hand. Ang lalaki ay si Kaden, ang nobyo ngayon. Sa kasunod na larawan, sumakay ang dalawa sa backseat ng sasakyan. Hindi lang mga litrato kundi pati na rin ang mga video, kahit na hindi gaanong malinaw ang mga kuha pagkatapos nilang makapasok sa loob ng sasakyan. Gayunpaman, kitang-kita kung ano ang gagawin ng isang lalaki at isang babae na palihim na pumasok sa backseat ng kotse. Bukod dito, nanatili sila sa loob ng kalahating oras. After that piece of breaking news, another topic ang nakapasok sa trending topics list. Ito ay wealthy son Kaden Huxley. Naging trending topic din si Kaden, at na-reveal sa Twitter na ikakasal na siya ngayon. Maraming netizens ang nagsimulang pagalitan siya matapos makita ang mga tweet. Grabe naman si Kaden Huxley. Ikakasal na siya ngayon pero may kasama siyang ibang babae sa kotse niya kagabi. Naawa ako sa bagong kasal niyang asawa. Si Kaden Huxley ay natulog sa aking Diyosa. Gusto ko siyang patayin. Si Maggie ay isang sikat na celebrity na maraming tagahanga, karamihan sa kanila ay mga kabataang lalaki at babae na nag-aral pa. Tinatrato siya ng lahat ng mga lalaki bilang ang babae ng kanilang mga pangarap. Gayunpaman, ngayon, talagang alam nila na ang kanilang idolo ay matagal nang may kasintahan na ngayon ay isang lalaking may asawa. Paano sila nakatiis? Ang mga tao sa internet ay puno ng pamumuna kay Kaden. Matapos malaman ng mga netizens na si Kaden ay apo ni Arthur, ang top tycoon ng bansa, mas lalo pa itong pinagalitan. Kaya mo bang gawin ang lahat ng gusto mo dahil lang sa may pera ka? Ang aming idolo ay napinsala ng mga malisyosong mayamang son na ito. Nagbanta pa ang ilang netizens na maghihiganti sila kay Kaden ng pribado. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa eksena ng kasal. Matapos makita ni Drew ang laman ng mga post ay agad niya itong ipinakita kay Diana. Lola, bad news, ngayon lang na-reveal sa internet na parang may manliligaw ang asawa ni Hailey. Ano? Nagulat si Diana. Nang marinig nina Benedict at Sylvie ang mga katagang iyon, agad nilang hinablot ang cellphone para tingnan, saka lang nila napagtanto ang katotohanan. Humalakhak si Drew at sinabing, Tito, Tita, huwag kang masyadong malungkot. Actually, lahat ng mayamang son ay ganyan. Normal lang na hindi sila loyal sa isang babae. Kayo, payuhan si Hailey na tiisin na lang at matatapos din ito. Natuwa si Drew. Ipinagmamalaki ni Benedict at ng kanyang pamilya ang kanilang bagong manugang na si Kaden, at ngayong lumabas na ang katotohanan, nabunyag na isa lamang siyang hamak. Galit na galit si Benedict. Kung ang isang mainit na ama ay nakakita ng balita na ang kanyang manugang ay may romantikong pagtatagpo sa kanyang kasintahan sa araw ng kanyang kasal, tiyak na hahawakan nito ang kamay ng kanyang anak at ilayo ito sa venue ng kasal. Ipapatigil niya ang kasal. Gayunpaman, walang ganoong sigla si Benedict. Ang iba ay nagsimulang mag-usap ng walang tigil matapos makita ang balita. Napaiyak ako sa pakikinig sa love story nila kanina lang. Magaling talaga umarte si Kaden Huxley.
Maaaring hindi kasing simple ang babaeng ito. Natuwa ako nang marinig ko silang nagpalitan ng panata ngayon lang. Parehong tulala si Kaiden at Hailey sa stage dahil wala silang dalang cellphone kaya hindi nila alam ang nangyari. Bumaba ng stage si Kaiden at naglakad patungo sa grupo ng mga groomsmen. Ang isa sa kanila ay nagpakita kay Kaiden ng mga larawan sa Instagram at sinabing, "Oh crap, nahuli ka ng paparazzi kagabi." Biglang nataranta si Kaiden. Si Maggie ay isang malaking celebrity, kaya malamang na nakakuha ng maraming atensyon ang insidenteng ito. Nalaman din ni Hailey ang nangyari kay Rachel. Nang makita niya ang larawan ni Kaiden na may hawak na kamay ng isa pang babae at nakikipag-ugnayan sa kanya, labis na napahiya si Hailey. Nakipag-rendezvous ang asawa niya sa ibang babae isang araw bago ang kanilang kasal. Galit na galit si Hailey na gusto niyang sampalin si Kaiden at nakaramdam pa siya ng matinding pagnanasa na tanggalin ang napakamahal na wedding gown na ito. Gusto niya talagang sabihin kay Kaiden na ayaw niya itong pakasalan. Gayunpaman, wala siyang nagawa kundi manatili sa entablado at tahimik na tiisin ang lahat. Kinailangan pa rin niyang umasa sa mga Huxley upang bigyan ang mga Camden ng malaking tulong sa katayuan upang matugunan ang kanyang mga personal na pangangailangang material. At saka, hindi niya kayang masaktan ang mga Huxley. Sa sandaling ito, muli niyang naisip si Jordan. Ngayon lang, sinabi ko pa kay Jordan na ang lalaking pakakasalan ko ay 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa kanya at ipinagmalaki ko kung gaano kabuti si Kaiden sa akin at kung gaano ako kasaya. Ngayon, siguradong pinagtatawanan ako ni Jordan. Unti-unting tumulo ang mga luha sa malalaking mata ni Hailey. Sa sandaling ito, lahat sila Arthur, Dave at Shane ay nakabantay. Ang personal na kapakanan ni Kaiden ay malamang na makaapekto sa presyo ng pagbabahagi ng kumpanya. Tinawag ni Arthur si Kaiden at inutusan, "Bilisan mo at patahimikin ang iyong asawa at ang mga Camden. Hindi mo dapat aminin kahit anong mangyari, naiintindihan mo?" Shane also chimed in, "Kaiden, the photos was taken at night and medyo malabo. Walang konkretong ebidensya na magpapatunay na may something sa inyo ni Maggie." Tumango si Kaiden at agad na tumakbo papunta kay Hailey para hawakan ang kamay niya. Gayunpaman, agad na tinabig ni Hailey ang kamay niya. Nakaramdam siya ng matinding pananakit. Siya ay palaging anak ng isang mayamang pamilya na pinapahalagahan ng lahat. Paano kaya niya ito sikmurain? Kung nandoon pa si Jordan ngayon, baka sinugod siya nito sa galit. "Kaiden, itinago mo ng husto," galit na sabi ni Hailey. Hinawakan muli ni Kaiden ang kamay ni Hailey at sinabing, "Honey, I don't believe the rumors on the internet. Kaibigan ko ang nagyaya kay Maggie kahapon. Ilang bagay lang ang sinabi namin sa isa't isa. May binabalak ako, honey. Dapat magtiwala ka sa akin. Mayroong maraming mga tauhan ng media na naroroon at maraming mga sikat na figura din kailangan mong tumayo sa tabi ko para sa kapakanan din ng reputasyon ng mga Huxley, okay?" Mahalaga sa kanya at sa mga Huxley ang suporta ni Hailey. Karaniwan na sa maraming sikat na lalaki na humawak sa kamay ng kanilang mga asawa at humingi ng tawad sa mga press conference matapos makuha ang kapatawaran ng kanilang mga asawa. Pagkatapos, naglakad muli si Kaiden sa mesa ng mga Camden at hinarap sina Diana, Benedict at Sylvie. "Diana, Benedict, Sylvie, hindi ka dapat maniwala sa mga balita sa internet. Lahat ng ito ay peke. Wala naman akong nagawa para mapahiya si Hailey. I really don't dare to do such thing. Ang mga karibal ng Huxley ang nasa likod nito. Tulad ng alam mo, kami ang palaging nangungunang kumpanya ng logistics sa bansa at naging sanhi kami ng maraming kumpanya na wala sa negosyo. Alam naman nila na ikakasal na ako ngayon, kaya sinadya nila akong siraan sa internet. Ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga karibal sa negosyo. Nagnenegosyo din kayo. Dapat maintindihan mo." Nang makita kung gaano sinsero si Kaiden, nagmamadaling sinabi ni Sylvie, "Kaiden, hindi kami naniniwala sa mga chismis sa internet. Alam naming mahal na mahal mo si Hailey. Hindi tayo magkakamali." "Salamat," masayang bulalas ni Kaiden. Hindi kumibo si Diana dahil hindi siya nasisiyahan na ang mga Huxley ang naging dahilan ng pagpapahiya sa kanila. Bakit ba laging nasisira ang kasal ni Hailey sa tuwing hindi si Jordan ang groom? Hindi kaya si Jordan ang alas kong apo? Sa Jordan lang ba magiging masaya si Hailey? Pinag-iisipan na ni Diana na tawagan ulit si Jordan, kaso hindi talaga makapagpakasal sina Hailey at Kaiden. Ang mga Camden ay isa ng unang klaseng pamilya, at si Hailey ay buntis sa anak ni Jordan.
Higit sa lahat, si Jordan ay nanirahan kasama ang mga Camden sa loob ng 3 taon at nasanay na si Diana na makita siya. Pagkatapos pakalmahin ang mga Camden, umakyat si Arthur sa entablado, kinuha ang mikropono at nagsalita. Mga minamahal na bisita, alam kong nakita na ninyong lahat ang balita tungkol sa apo kong si Kaiden. Gusto kong sabihin sa inyong lahat na peke ang balita. Ang mga kilalang tao ay tulad ng paghila ng mga publisidad na stunt at paghabol sa kapangyarihan. Sana hindi ka magkaroon ng masamang impresyon sa apo ko at sa pamilya ko dahil sa entertainment industry. Samantala, lumabas na si Kaiden sa ballroom para pumunta sa labas ng damuhan kung saan ibinigay niya si Maggie. Hoy Kaiden, anong gagawin natin? Nalantad ang ginawa natin kagabi at papatayin ako ng amo ko. Nataranta si Maggie. Siya ay isang sikat na celebrity na ang pribadong buhay ay may malaking epekto sa kanya. Masasabing ito ang magdedetermina kung makakaligtas ba siya sa entertainment industry. Magkakaroon ng problema ang isang celebrity na tulad niya dahil nahuling naninigarilyo ng pribado, lalo pa ang pakikipagtalik sa isang lalaki. Sabi ni Kaiden, Maggie, hindi mo kailangang mag-alala. Medyo malabo ang mga larawan. Kailangan mo lang tanggihan. Sige, hilingin agad sa iyong ahensya na maglabas ng clarification statement sa Twitter at ipapaliwanag ko rin. Bago yon, padalhan mo ako ng draft para maitugma natin ang ating mga pahayag. Nag-aalalang sabi ni Maggie, will that work? Ang mga larawan ay maaaring hindi malinaw, ngunit ako ay isang pampublikong figura, at ang aking mga tagahanga ay maaaring sabihin sa isang sulyap kung ako ito. Sigurado na sila na ako yon. Ito na ba ang katapusan ng acting career ko? Bata pa si Maggie at malamang na nabigla sa kanya ang kumpanya. Pag-aalo ni Kaiden, huwag kang makinig sa kalokohan ng amo mo. Huwag mag-alala, okay lang, malapit nang mawala ang balitang ito sa listahan ng mga trending topics. Ipapaalam ko sa iyo sa lalong madaling panahon ang lakas ng mga Huxley. Malamig na yumuko si Kaiden pagkatapos ibaba ang tawag. Hindi niya alam kung pinasabog ng paparazzi ang bagay na ito o may malisyosong sinusubukang saktan siya. Gayunpaman, hindi alintana kung ano ito, madaling malutas ni Kaiden ang sakuna na ito. Ang mga usapang pera ay maaaring maglaho ng pinaka-viral na trending na paksa. Tumawag ulit si Kaiden. I-delete ang balita sa listahan ng mga trending na paksa. Hindi issue ang pera. Jade Villa. Nag-scroll si Victoria sa Twitter at naabot din niya ang balitang iyon. Jordan, tingnan mo, ang nangungunang celebrity na si Maggie na nakipagkita kay Kaiden kagabi ay inilantad ng paparazzi. Nagulat si Victoria. Si Jordan ang nag-ayos para maging trending topic ang balita. Gayunpaman, nagkunwaring nagulat si Jordan habang naglalakad patungo sa kanya at nagtanong, ganun ba? Tingnan ko. Matapos tingnan ang mga larawan na matagal na niyang tinitignan, napangiti si Jordan, Denie, iniisip pa rin ni Hailey na pinakasalan niya ang isang mahusay na asawa, ngayon ay nakita na niya ang tunay na kulay ni Kaiden Huxley. Nang makitang si Kaiden ay nakatanggap ng flack at sinasampal ng mga netizens, si Victoria ay natuwa rin at marami sa kanyang galit ang naibsan. Sabi ni Victoria, totoo na haharapin ng Diyos ang mga taong walang hiya. Hindi na natin kailangan pang maghiganti sa kanya. Binaril niya ang kanyang sarili sa paa. Ngumiti si Jordan at tumango. Gayunpaman, sa kaibuturan, iba ang naisip ni Jordan. Makikitungo ba ang Diyos sa mga taong walang kahihiyan? Makatarungan ba yon? Kung hindi palihim na kinunan sila ng litrato ni Pablo at hindi nakipag-ayos si Jordan, hindi sana haharapin ni Kaiden ang kanyang kasalukuyang paghihiganti. Kung sakaling kumuha ng litrato ang ibang paparazzi sa ginawa niya kagabi, ginamit sana nila ito para mangikil kay Kaiden sa halip na ilantad sa internet. Matapos bayaran ang paparazzi, hindi na hinarap ni Kaiden ang backlash na kasalukuyang kinakaharap niya. Biglang naisip ni Victoria si Hailey at sinabi kay Jordan, dapat talagang malungkot si Hailey Camden ngayon, ha? Sa tingin mo ba ay bigla na lang siyang magpapasya na ipagpaliban ang kasal at magmakaawa na makipagbalikan sa'yo tulad ng ginawa niya kay Tyler Collins? Napaka-soft-hearted mo at mahal na mahal mo siya, pinaluha mo pa siya sa concert. Kung magmakaawa siya sa'yo na magkabalikan ka, siguradong itatapon mo ako at makipagkasundo sa kanya. Napahiya si Jordan sa sinabi ni Victoria. Nagmamadaling inilahad ni Jordan ang kanyang daliri na parang nanunumpa at sinabing, Victoria, ipinapangako kong hindi ko gagawin yon. Ikaw ang babaeng pinakamamahal ko ngayon.
Si Hailey ay parte lang ng nakaraan ko, kaya huwag mo na akong kulitin. At saka, hindi ko akalain na iiwan ni Hailey si Kaden Huxley dahil lang dito, lalo na't bumalik sa akin. Siyempre, nagbibiro lang si Victoria. Alam niyang mahal na mahal siya ni Jordan ngayon. Gayunpaman, hindi malinaw kung mahal pa rin ni Jordan si Hailey o hindi. Hindi rin alam ni Victoria kung mas mahal siya ni Jordan o si Hailey. Normal para sa bawat babae na magkaroon ng ganoong pag-isip. Tanong ni Victoria, bakit? Kilalang kilala ni Jordan si Hailey, at alam niya na talagang pinahahalagahan nito ang katayuan at kayamanan ng kanyang mahal kaysa sa anumang bagay. Dahil hindi ako kasing yaman ni Kaden Huxley, at hinding-hindi siya hihiwalayan ni Hailey maliban kung siya ay nalugi. Tama yan. Sumang-ayon din si Victoria sa pahayag ni Jordan. Magbubuhos ako ng isang baso ng champagne. Biglang tumayo si Jordan at pumunta sa wine cabinet. Bakit ka umiinom ng champagne? Tumawa si Victoria na parang kinikilig. Nagkibit balikat si Jordan nang hindi siya sinagot. Natutuwa ako. Anong problema? Naramdaman niyang nag-vibrate ang phone niya at kinuha niya ito para makitang pinadalhan siya ng video ni Drew. Ito ang video ng kasal ni Hailey na ngayon lang kinuna ni Drew. Kailangan kong gumamit ng banyo. Mag-celebrate tayo pagbalik ko. Sabi ni Jordan kay Victoria, ayokong makita niya itong nanonood ng video ni Hailey. Hindi pa rin niya tuluyang nakakalimutan si Hailey. Kung may napansin si Victoria sa ekspresyon ng mukha nito, siguradong magsiselos ito. Okay, sige, ibubuhos ko ang champagne. Ngumiti si Victoria at tumayo. Pumunta si Jordan sa banyo at nagsimulang manood ng video. Sa unang pagkakataon na nakita ko si Kaden, nahulog ako sa kanya at nagpasya na siya na. Sa video, nakasuot si Hailey ng puti at sagradong wedding gown na nagpahayag ng kanyang pagmamahal kay Kaden sa ballroom. Galit na galit si Jordan matapos marinig ang sinabi niya. Asawa! Na-inlove ka sa kanya sa unang tingin. How dare you say that? Bakit hindi mo sinabi sa mga bisitang ito na ikaw pa ang asawa ko noong mga panahong iyon? Talagang magagawa pa rin ni Hailey na mawalan ng kontrol si Jordan, at labis siyang nabalisa matapos marinig ang kanyang unang pangungusap. Natukso siyang sabihin na yon ay dahil sa galit niya sa kanya. Gayunpaman, sinabi niya na ang puot ay salamin ng pag-ibig, kaya walang pagkakaiba sa pagitan ng puot at pag-ibig. Ang dahilan kung bakit ayaw niyang aminin na galit siya sa kanya ngayon ay ayaw niyang aminin na may pakialam pa rin siya sa kanya. Patuloy ni Hailey, napakabait sa akin ni Kaden. Nagmamahal siya sa akin, at wala pa akong nakilalang lalaking kasing bait niya. Sinabi ni Hailey ang mga salitang iyon kay Jordan 2 oras na ang nakalipas. Hindi gaanong nagparamdam si Jordan matapos marinig iyon. Gayunpaman, sa susunod, sinabi ni Hailey, nagpantasyahan din akong manirahan sa Hailey Residences kasama si Kaden, na mismong nagdisenyo ng tirahan. Ang Hailey Residences ang love nest natin. Ako ang nagpangalan nito. Sira ka. Sa sobrang galit ni Jordan ay muntik na niyang masira ang kanyang telepono. Kung hindi lang siya natatakot na baka marinig siya ni Victoria mula sa labas, kanina pa niya nabasag ang cellphone niya. Nakakuyom ang mga kamao ni Jordan, at gusto niyang punitin ang mapagkunwari na harapan ni Hailey at pagkatapos ay bigyan siya ng isang malakas na sampal. Nakaisip ako ng konsepto ng Hailey Residences para sa'yo. Yan ang patunay ng pagmamahal ko sa'yo. Ngayon, tinatawag mo itong sayo at sa love nest ni Kaden Huxley. Isusulat ko ang pangalan ko pabalik kung hindi ko gagawing mga guho ang Hailey Residences. Palaging may matinding emosyon si Jordan tungkol sa Hailey Residences. Ito ay dahil ito ang ideya na naisip niya para kay Hailey nang pakasalan siya nito bilang isang live-in na asawa. Ito ay isang lugar kung saan gaganapin ang kanyang pantasya ng isang magandang romansa. Kaya, kahit na matapos ang kanyang unang diwastong diborsyo kay Hailey, handa pa rin siyang mamuhunan sa kumpanya ng Camdens upang maipagpatuloy nila ang pagtatayo ng Hailey Residences. Gayunpaman, pagkatapos marinig ni Hailey na iniinsulto ang lugar na ito na itinuturing niyang sagradong lugar, hindi na nakayanan ni Jordan. Gusto niyang sirain ang Hailey Residences at ibaon ang lahat ng pagmamahal niya para kay Hailey. Sa sandaling ito, nagpasya na si Jordan na bilhin ang kapirasong lupa na iyon at gawing sementeryo. Napatingin si Jordan sa kanyang telepono dahil ayaw na niyang makita ang mga larawang ito sa pangalawang pagkakataon. Mula ngayon, ayaw na rin niyang makakita ng mga video o litrato ni Hailey. So, hinarang ni Jordan ang number ni Drew.
Tigilan mo na ang pagpapadala sa akin ng kalokohang ito. Ipadala mo sa akin ang mga larawan ni Elle o ang mga video ni Hailey. Ayokong may kinalaman sa kanila. Makalipas ang ilang minutong paghawak sa kanyang emosyon, si Jordan ay nagkunwaring nag-flush ng banyo at saka nakangiting lumabas. Ibinuhos na ni Victoria ang champagne sa isang basong inabot niya kay Jordan nang makita siyang paparating. Proust! Sabi ni Victoria habang hawak ang baso ng champagne. Proust! Sagot ni Jordan. Sumimsim si Victoria at nagtatakang sinabi, Jordan, bagay ka talaga. Alam mo pang Dutch? Habang nasa banyo ka, tiningnan ko kung paano magsabi ng tagay sa Dutch dahil gusto kitang subukan. Humigop din si Jordan at natatawang sinabi, akala ko nagsasalita ka ng German. Ha? German? Naguguluhan si Victoria. Ipinaliwanag ni Jordan, ang salita para sa cheers sa German ay binibigkas sa Dutch, ngunit may karagdagang o sa spelling. Oh. Biglang natauhan si Victoria at humarap kay Jordan. I'm really proud to have such knowledgeable boyfriend. Jordan, kakaunti lang ang mga bansang napuntahan ko at hindi ako marunong ng maraming wikang banyaga. Saka nag-drop out na rin ako sa college bago ako makagraduate. Iisipin mo ba na hindi ako kultura? Si Victoria, na noon pa man ay mapagmataas sa harap ng iba, ay talagang ipinakita ang kanyang pagiging inferiority complex kay Jordan. Kinurot ni Jordan ang laman sa mukha ni Victoria at sinabing, isa na akong freeloader na nakatira sa bahay na binili mo at nagmamaneho ng binili mong sasakyan. How dare I despise you? Haha. Tumawa si Victoria, kung gayon, kailangan kong kumita ng mas maraming pera upang maibigay ang para sayo. Lalabas ako para mag-interview saglit. Si Kaden Huxley ay nagpakasal ngayon at siya ngayon ay nasa napakaraming problema. Siya ay dapat na nakatali sa kanyang sariling mga gawain at marahil ay walang oras upang abalahin ang tungkol sa akin. Tumango si Jordan at nagtanong, saang kumpanya ka nag-a-apply? Sabi ni Victoria, Perry Express. Ang Perry Express ay ang pinakamalaking kakumpetensya ng Breezy Express na pag-aari ng Huxleys. Gusto kong magtrabaho doon at pagkatapos ay labanan ang mga Huxley sa negosyo. Nagkataon na ang dating panayam ni Jordan ay kasama rin nitong courier company. Gayunpaman, nag-apply lamang si Jordan para sa posisyon ng courier deliverer. Hindi man lang siya pumunta sa office building ng Perry Express. Nag-apply si Victoria para sa isang mahalagang posisyon. Sana magtagumpay ka. Itinaas muli ni Jordan ang kanyang baso. Salamat, darling. Masayang humigop muli ng champagne si Victoria. Sa sandaling ito, na-unlock ni Victoria ang kanyang cellphone, at natuklasan lamang na ang balita tungkol kay Maggie at kay Den ay hindi na trending topic sa Twitter. Hindi na ito trending topic. Biglang bulalas ni Victoria. In-unlock din ni Jordan ang kanyang cellphone para tingnan, only to see na hindi na talaga sila trending topic. Pinalitan ito ng inaglabas ng pahayag ang management agency ni Maggie para linawin ang mga chismis. Matapos itong itap para tingnan, nadiskubre niyang dati nang nilinaw ng management agency ni Maggie na mali ang mga naunang tweet at alegasyon. Sinabi rin nilang single si Maggie at walang alam na son ng Huxley family. Kapag may nangyari sa isang celebrity tulad ni Maggie, ang kanilang manager o management agency ay kadalasang gumagawa ng pahayag para linawin ang mga bagay-bagay. Hindi ko akalain na ganoon pala kalakas ang Huxleys. Ang trending topic ay inalis wala pang 10 minuto matapos itong mapunta sa Twitter. Medyo nadismaya si Victoria dahil gustong-gusto niyang makitang inaani ni Kaden ang kanyang itinanim. Gayunpaman, ang katotohanan ay maraming alingaungaw ang maaaring matanggal sa pamamagitan ng pera. Si Jordan ay nagtap para buksan ang tweet at napagtanto na lahat ng mga tugon dito ay positibo. Maggie, naniniwala kami sa'yo. Nakakahiya ang pagsasabi ng chismis. Mangyaring bigyang pansin ang gawa ng artist sa halip salamat. Ang mga tugon ay naipost lahat ng mga taong binayaran para gawin ito. Gayunpaman, natuklasan ni Jordan na karamihan sa ibang netizens ay hindi pa rin naniniwala sa nilalaman ng paglilinaw. Tingin mo tanga kami? Halatang si Maggie. She has the guts to do something like that, but she doesn't have the guts to admit it. Napakayaman ng mga Huxley, talagang inalis nila ito sa listahan ng mga trending na paksa. Kalimutan ito, tayong mga ordinaryong tao ay dapat na huminto sa pagsisikap na makakuha ng anumang dumi sa isang mayamang supling at isang malaking celebrity.
After looking at the online comments for a while, Jordan said, "Victoria, you go ahead with the interview as usual today." Bagamat hindi na ito trending topic, kumalat na ang mga larawan, at maraming netizens ang nagligtas sa kanila. At saka, walang naniniwala sa paglilinaw. Sa palagay ko, ang usaping ito ay hindi malulutas ng ganoon kadali. Tumango si Victoria at sinabing, "Then I'll go attend the interview now." Habang mas matagal akong naghihintay, mas maraming oras ang kakailanganin ng mga Huxley para ayusin ang usaping ito. Pinanood ni Jordan si Victoria na umalis. Pagkaalis ni Victoria, parang nagliliyab na sulo ang tingin ni Jordan, at parang may apoy na bumangon sa puso niya. Ang mga salita na sinabi ni Hailey sa kanya sa looban ay nagpasiklab sa apoy na ito. Sa oras na iyon, nagpasya siyang gagamit siya ng mga taktika sa negosyo para makabalik sa Kaiden. Hindi ko hahayaang makawala si Kaiden Huxley dito ng ganoon kadali. Habang pilit mong tinatanggihan ito, mas papatunayan kong totoo ito. Kinuha ni Jordan ang kanyang cellphone at tinawagan si Frank. "May order ka ba sa akin, Mr. Jordan?" "Butler Frank, mayroon pa bang mga ari-arian o tindahan ang aking lolo o anumang katulad niyan sa New York City?" "Marami siya." "Mr. Jordan, saan mo kailangan ng bahay?" "May-ari ba siya ng isang villa sa mga villa ng Great Mountain?" "Kapatid mo, inutusan ako ni Mr. Jemmy na iwan ang kanyang tirahan sa Great Mountain Villas para sayo." "Oh, iniwan ako ng kapatid ko ng tirahan. Nasaan ang mga susi?" Caf Nostalgia, 2553 Claymore Avenue. "Okay, nakuha ko." Pagkatapos ibaba ang tawag, pumara si Jordan ng taksi papunta sa cave. Wala ito sa downtown area ng lungsod at medyo malayo at kakaunti ang populasyon. Gayunpaman, ang kalye ay medyo archy. Ang kalye ay napapaligiran ng mga puno sa magkabilang gilid na nakaharang sa karamihan ng sikat ng araw. Medyo komportable din ang simoy ng hangin. Pagkababa ng sasakyan, tinulak ni Jordan ang pinto at pumasok. Sinalubong siya ng isang babae na kasing ganda ni Hailey. Dahan-dahang itinulak ni Jordan ang salamin na pinto ng cave, at ang Japanese-style Furin wind chime na nakasabit sa pinto ay nagsimulang mag-jingle, dahilan para iangat ang ulo ng lady boss ng cave upang tumingin sa pinto. Sumikat ang sikat ng araw mula sa labas at tumama sa malaking bahagi ng katawan ni Jordan. Lumabas siya sa liwanag, puno ng enerhiya. Sa caf, ang babae ay nakasuot ng pink na French-style maxi dress at hawak ang isang batang babae na halos 3 taong gulang sa kanyang mga bisig. Parehong maganda ang mag-ina. Natigilan si Jordan nang mapatingin siya sa babae, kaya sinandal niya ang sarili sa pinto ng caf nang hindi bababa sa 5 segundo. Sa loob ng 5 segundong iyon, matagal niyang tinitigan ang mukha ng babae at naisip niyang medyo bata pa ito. Bagamat siya ay isang ina ng isa, malamang na hindi siya mas matanda sa 25 taong gulang. Tulad ni Hailey, ang kanyang mga tampok ay walang kapintasan, at siya ay isang ganap na kagandahan na mabibighani ng sinuman. Kung ikukumpara kay Hailey, mukhang mas matikas at matikas ang babaeng ito. Siya ay may malabong ngiti sa kanyang mukha na nagpamukha sa kanya na kaakit-akit, tulad ng isang kaklase o kasamahan. Talagang babae ito ni Jemmy. Lihim na nag-isip si Jordan. Alam niya na ang kanyang kapatid ay palaging nakikipag-date sa magagandang babae. Noon pa man ay mataas ang pamantayan niya para sa mga babae. Matapos suriin ang mga anak na babae ng maraming pamilya, ang dating asawa ni Jordan, si Hailey, ang pinakamaganda at angkop na kandidato na pinili ni Jemmy para sa Jordan noon. Dahil naiwan ni Jemmy ang susi niya sa caf, siguradong may kinalaman siya sa lady boss dito. Isinara ni Jordan ang pinto, lumakad papasok at natuklasang wala talagang mga customer sa caf. Ang dalaga at ang kanyang anak na babae lamang ang naroroon. Sa pag-akalang hindi nararapat na manatiling nakatitig sa kanya, nilingon ni Jordan ang kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig. Natuklasan niyang matagal na siyang nakatitig sa batang babae. Ang maliit na batang babae ay medyo kaibig-ibig at chubby. Sa loob ng ilang taon, tiyak na lalago siya upang maging mas maganda. Di kaya'y anak siya ni Jemmy? Pagtataka ni Jordan. Aalisin ng mga stile ang kanilang mga lalaking tagapagmana sa murang edad na 3. Gayunpaman, pinapayagan nila ang mga babaeng tagapagmana na manatili sa kanilang mga ina sa loob ng ilang taon. Nakangiting tumingin ang babae kay Jordan at sinabing, "Hello." Ang boses ng babae ay banayad at nakapapawi sa pandinig. Kung tutuusin, pakiramdam pa niya ay narinig na niya ito sa kung saan.
Hello. Ngumiti din si Jordan at tumango sa babae. Ang babae ay patuloy na nagtanong, gusto mo ba ng inumin, sir? Sinabi ni Jordan, narito ako para kunin ang mga susi sa Great Mountain Villas. Oh. Nanatiling nakangiti ang babae at parang hindi man lang nagulat. Itinuro ang isang silid sa calf, sinabi niya, nasa safe sa loob ng silid na yon. Tumango si Jordan at dire-diretsong pumasok, hindi alam ang sasabihin. May maliit na kwarto sa loob at nang pumasok siya, may nakita siyang maliit na safe. Nilingon ni Jordan ang kanyang ulo at natuklasan na ang magandang babae at ang kanyang anak na babae ay nakatingin pa rin sa kanya, kaya nagtanong siya, alam mo ba kung ano ang password? Umiling ang babae at sinabing, 4 na digit lang ang alam ko. Naisip ito ni Jordan at napaisip, karawan kaya ni Jemmy. Ipinasok ni Jordan ang mga digit na 0604 para lang sabihin na mali ito. Dahil ang susi ay para sa akin, maaari bang ito ang aking kaarawan? Ipinasok ni Jordan ang mga digit ng kanyang kaarawan at nagawang i-unlock ito. Sa loob ng safe ay hindi lamang ang mga susi ng bahay, kundi pati na rin ang 2 susi ng kotse at ilang mga kontrata. Inilabas silang lahat ni Jordan, naglakad papunta sa lobby ng cave, at sinabi sa babae, kukunin ko ito. CJ. Nakangiti pa rin ang babae na walang sinasabi. Hindi niya tinanong ang pangalan ni Jordan, ni wala siyang sinabi tungkol kay Jemmy. Parang wala man lang siyang kinalaman kay Jemmy. Gustong umalis ni Jordan ng ganoon na lang, ngunit nang malapit na siya sa pintuan, hindi niya maiwasang lumingon at sabihin, uy. Tanong ng ginang kay Jordan na parang binibigyan siya ng customer service. Gustong magsalita ni Jordan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Okay lang, hindi naman masama ang environment dito. Punta tayo dito sa panibagong araw para magkape. Nagmamadali kami ngayon. Sabi ng babae na may kalmadong ngiti, okay, welcome. Tinulak ni Jordan ang pinto para umalis, ngunit hindi niya maiwasang lumingon muli, nakita niyang nakatitig sa kanya ang dalaga sa kanyang mga bisig. May nakakaawang tingin sa malaki at puno ng tubig niyang mga mata. Kinuha ni Jordan ang susi at kontrata. Habang naglalakad sa ilalim ng lilim, pinagalitan niya, that bastard Jemmy. Ang babaeng iyon ay dapat na kanyang kalaguyo, at ang batang babae ay dapat na kanyang anak na babae. Siya ang gumawa ng kaguluhang ito at iniwan sila. Walang natanggap na balita si Jordan tungkol sa pagpapakasal ni Jemmy, kaya naisip niya na hindi siya dapat tinanggap ng Stiles. Sinubukan niyang tawagan si Jemmy, pero hindi pumasa ang tawag kaya tinext niya ito. Pumunta ako sa Cafe Nostalgia. Pagkatapos noon, hindi na masyadong inisip ni Jordan ang magandang babae at dumiretso sa Great Mountain Villas, ang villa na iniwan sa kanya ni Jemmy. Kasabay nito, tinawagan ni Jordan si Pablo at pinapunta si Maggie. Malinaw na hindi ganoon kadali ang imbitahan si Maggie dahil isa siyang malaking celebrity. Higit pa rito, siya ngayon ay nasa gitna ng isang napakalaking iskandalo at kontrobersya, kaya hindi siya nangahas na umalis sa kanyang tahanan. Bagamat maraming larawan si Pablo ng pagtatagpo ni na Maggie at Kaiden, ang mga nalantad sa internet ay ilan lamang. Naisip niyang lalabas si Maggie nang masunurin kapag nagpadala ito sa kanya. Makalipas ang 1 oras. Dumating si Maggie sa Great Mountain Villas, kung saan nakasuot si Jordan ng baseball cap, mask, at salaming pang-araw. Mr. Jordan, dinala ko siya dito. Personal na nagpakita si Pablo sa harap ni Jordan. Tumango si Jordan at sinabing, manatili sa labas ng pinto at tingnan kung may paparazzi o drone na sumusunod sa iyo. Agad na lumabas si Pablo. Si Jordan at Maggie na lang ang naiwan sa villa. Noon lamang hinubad ni Maggie ang kanyang baseball cap, mask, at sunglasses, pati na rin ang manipis na jacket na naging panangga sa kanya mula sa araw. Unti-unting nasisiwalat ang kanyang celebrity aura. Wala siya sa mood na pahalagahan ang mamahaling villa at sa gayon ay sinabi ng may pag-aalalang ekspresyon, Jordan, please let me off and stop expose those photos. Magkano pera ang gusto mo? Maaari tayong makipag-ayos. Napasulyap si Jordan kay Maggie na minsan na niyang nakilala sa Stella Cosmetics. Gayunpaman, si Stella ang nagpapatakbo ng live stream sa oras na yon at nahuli si Maggie, kaya dumiretso siya para sumali sa live stream sa sandaling dumating siya. Nagbrush lang ang dalawa at naisip ni Jordan na hindi siya napansin ni Maggie, kaya hindi niya naalala kung sino si Jordan. Umupo si Jordan sa sofa at sinabing, hindi ako nagkukulang sa pera. Hindi kita inimbitahan dito sa pagkakataong ito para humingi ng pera.
Sa kabaligtaran, kaya kitang bigyan ng pera. Bigyan mo ako ng pera. Natigilan si Maggie saglit at agad niyang naisip ang isang hindi magandang posibilidad. Pinagmasdan ni Maggie si Jordan mula ulo hanggang paa at bumuntong hininga. Bakit kayong mga mayamang seon ang sarap matulog sa mga celebrity na tulad namin? Kalimutan mo na. Papayag ako sa account na medyo gwapo ka. Hindi nakaimik si Jordan. Okay lang ba kung maliligo muna ako? Inihagis ni Maggie ang kanyang pitaka sa sopa at lumapag ito sa tabi mismo ng kanang kamay ni Jordan. Nataranta si Jordan at tinanong niya, Miss Maggie, may napagkakamalan ka ba? Malamig na yumuko si Maggie at sumagot, nagkamali. Napakaraming kalokohan ang ginawa mo. Palihim mo akong kinunan ng litrato at pinagbantaan pa ako. Binibigyan mo rin ako ng pera, hindi ba para lang makatulog ka? Mula nang sumikat siya sa nakalipas na 2 taon, marami na siyang nakilalang malalaking boss o mayayamang saon na gustong makasama niya. Ang ganitong mga bagay ay karaniwan sa industriya ng libangan. Saglit na natahimik si Jordan at sinabi niya, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Maaaring idol ka ng maraming tao pero hindi ako interesado sa iyo. Ang dahilan kung bakit hiniling ko sa iyo na pumunta at sinabing mababayaran kita ay gusto kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Oh. Medyo nagulat si Maggie. Itong mayamang supling na ito ay tila kakaiba sa ibang mga lalaki, ha? Nang makitang si Jordan ay hindi mukhang manloloko, pinabayaan din niya ang kanyang pagbabantay, naupo, at nagtanong, ano yon? Sinabi ni Jordan, wala akong sama ng loob sa iyo. Ang target ko ngayon ay hindi ikaw kundi si Kaden. Nang marinig ito, biglang nakaramdam ng matinding hinanakit si Maggie habang inaakala niyang sadyang hinihila siya nito pababa. Nadawit pala siya ni Kaden. Sinabi ni Jordan, ngayon ay nagbayad na si Kaden Huxley para tanggalin ang usaping ito sa listahan ng mga trending na paksa at itinanggi rin niyang kilala ka niya. Gusto kong mag-tweet ka at sabihin sa lahat na ikaw at si Kaden ang sumakay sa kotse ng gabing iyon. Bakit ko naman gagawin yun? Malakas na bulalas ni Maggie. I'm trying so hard to deny it, bakit ako magkukusa para umamin? Masisira niyan ang career ko bilang celebrity. Sinabi ni Jordan, ang mga larawan na nalantad dati ay sapat na malinaw. Hanggat hindi sila tanga, makikilala ng sinuman na ikaw iyon at hulaan kung ano ang ginawa mo sa kotse. Ang pagtanggi dito ay nagpapaisip lamang sa mga tao na ikaw ay mapagkunwari. Maaari mong aminin ito ng buong tapang at sabihin na tinatrato mo si Kaden bilang iyong kasintahan. Sabihin mo na mahal mo siya at mayroon kang normal na romantikong relasyon sa kanya, ngunit ayaw mo lang itong ipaalam sa publiko. Kung gagawin mo yon, walang masasabi ang mga tao. Ikaw ay nasa 20s at normal na ang umibig. Hindi naman kakaiba para sa isang celebrity na itago ang kanilang pag-ibigan o maging ang kanilang kasal. Naisip ito ni Maggie at naramdaman niyang totoo nga. Sa panahon ngayon, itatanggi agad ng mga celebrity ang lahat ng mga iskandalo na kinasasangkutan nila para lang mawalan ng kasikatan sa pagtrato sa mga tagahanga na parang tanga. Sa halip, mas mabuting tanggapin ang bagay na ito ng buong tapang. Sabi ni Maggie, pero may asawa na si Kaden ngayon, hindi ba pag-amin nito ay magiging mistress ako? Sinabi ni Jordan, ang susi ay kailangan mong sabihin na nagsisinungaling si Kaden sa iyo at wala pang binanggit tungkol kay Hailey. Kailangan mong sabihin na ngayon mo lang nalaman na nagpakasal siya sa ibang babae. Muling napaisip si Maggie sa malalim. Karamihan sa mga gumagamit ng Twitter na nagbigay pansin sa bagay na ito ay mga babae, at ang mga babae ang pinakamalamang na nakiramay sa mga babae. Sa sandaling nabunyag na si Kaden ay isang total jerk at ang dahilan ng bagay na ito, si Maggie ay tiyak na makakakuha ng suporta ng hindi mabilang na mga babaeng netizens. Ito ay talagang isang magandang ideya. Sabi ni Maggie, but then, I will end up offending Kaden. Napakalakas ng mga Huxley at hindi ko kayang saktan sila. Nagsindi ng sigarilyo si Jordan, pinag-cruise ang kanyang mga paa, at tumawa. Sa tingin mo ba kaya mong saktan ako? Ma-offend mo siya o ma-offend mo ako? Pumili ka. Hindi alam ni Maggie kung sino si Jordan, pero masasabi niyang hindi simpleng tao si Pablo, na sinundo siya kanina lang. Ang dalawang lalaking dinala ni Pablo ay parang mga maimpluwensyang tao rin. Si Pablo ay umaasal na parang katulong sa harap ni Jordan. Ang sinumang maglakas loob na sumalungat sa Huxleys ay talagang isang malaking shot. Napaisip si Maggie sa sarili. Matapos mailantad ang bagay na ito, patuloy na sinisisi ni Maggie si Kaden sa kanyang ulo.
Kasalanan niya ang lahat ng pagyaya niya sa akin noong gabing iyon at pagpipilit na makipagtalik sa akin. Gayunpaman, si Kaiden at siya ay hindi nasa isang simpleng romantikong relasyon, ngunit ang isa ay napanatili sa pera. Napakamasunurin ni Maggie at sinasalubong niya si Kaiden sa tuwing tatawagan siya nito dahil binibigyan siya ni Kaiden ng pera para panggastos. Inilagay si Maggie sa isang lugar. I don't dare to offend you, but don't dare to offend him. At saka, malaki ang ginastos niya sa akin nitong nakaraang 6 na buwan. Masyadong masama para sa akin na saktan siya sa pagkakataong ito. Napangiti si Jordan, alam niyang si Maggie ang magsisimulang makipag-ayos sa kanya. Magkano ang ginastos niya sa'yo? Tanong ni Jordan. Sabi ni Maggie, millions. At nangako lang siya na habang buhay niya akong ibibigay kung mawawalan ako ng trabaho. Ang ilang milyong dolyar ay hindi gaanong itinuturing para sa mga kilalang tao, lalo na para sa mga sikat na tulad ni Maggie. Marahil ito ay kasing dami ng maaari nilang kitain mula sa isang endorsement deal. Gayunpaman, maraming tao ang walang ideya na karamihan sa perang kinita ay napupunta sa kumpanya at ang bahagi ng artist ay napakaliit. Bago sumikat, ang mga artistang ito ay karaniwang pumipirma ng mahahabang kontrata sa kumpanya. Kaunti lang ang bahagi ng perang nakuha nila. Ang ilan ay nakakakuha ng mas mababa sa 30%. Noong hindi pa sumikat si Maggie noong mga nakaraang taon, halos wala na siyang kita at may utang pa sa kanyang ahensya. Si Maggie ay nagmula sa isang karaniwang pamilya at siya ay nagtrabaho ng husto para kumita rin ng pera. Sinabi ni Jordan, sinabi ko na sa iyo noon na maaari kitang bigyan ng pera kung kailangan mo ito. Ano sa tingin mo ang villa na ito? Noon lang maingat na tiningnan ni Maggie ang villa na ito na may maganda at marangyang palamuti at nasa isang mayamang lugar. Kaya alam niya kung gaano kamahal ang mga presyo ng ari-arian dito. Sinabi ni Jordan, basta handa kang gawin ang sinasabi ko at akusahan si Kaiden na nagsisinungaling sa iyo at pinaglaruan ang iyong damdamin, magiging iyo ang villa na ito. Talaga? Gulat na napatingin si Maggie kay Jordan. Noon pa man ay gusto na niyang bumili ng bahay sa New York City, ngunit sa kanyang kinikita, kailangan niyang magsumikap sa loob ng 2 taon pa para maabot ito. Gayunpaman, maraming mga bagong dating ang lumilitaw sa industriya ng entertainment bawat taon, kaya ang mga kasalukuyan ay naalis ng napakabilis. Ni hindi niya alam kung may lugar pa ba siya sa industriya sa loob ng 2 taon. Tumango si Jordan at sinabing, gumawa lang ako ng magaspang na pagkalkula ng halaga ng villa na ito at ng mga bagay sa loob. Umabot sila ng halos 20 milyon. Nakita ko na rin ang kontrata mo sa kumpanya mo. Makukuha mo lang ang 50% ng perang kinikita mo sa isang taon. Kailangan mo pang ibalik ang perang ginastos ng kumpanya para sanayin ka. Kahit naswertehin ka, abutin ka ng maraming taon para kumita ng napakaraming pera. Kung makikisali ako sa entertainment industry in the future, baka matulungan pa kita at hayaan kang umarte sa ilang malalaking produksyon ng mga direktor. Pag-isipan mong mabuti. Nasabi na ni Jordan ang dapat niyang sabihin. Si Maggie na ang bahala. Matagal siyang nagpumiglas, nakaramdam ng matinding gulo dahil hindi niya kayang masaktan ang alinman sa kanila. Gayunpaman, siya ay mapang-uyam tungkol kay Kaiden sa kaibuturan. Si Maggie ay nagmula sa isang karaniwang pamilya, ngunit siya ay palaging malayo at mayabang. Hindi lang siya basta babae na madaling maging mistress. Noong una silang nagkasama ni Kaiden, naloko rin siya sa matamis na usapan ni Kaiden, sa pag-akalang may gusto sa kanya si Kaiden at gusto siyang pakasalan. Sino ba naman ang hindi gustong makasal sa Huxleys? Pero, pinaglalaruan lang pala siya ni Kaiden. Ang pag-iisip nito ay nagdulot ng sama ng loob sa mga mata ni Maggie habang nakatingin kay Jordan at binibigyan ito ng sagot. Okay, papakinggan kita. Sumilay din ang ngiti sa mukha ni Jordan. Madaling makahanap ng mga kasamahan sa koponan kapag nakikipaglaban sa mga may masasamang karakter. Kung ang isang lalaki ay isang scumbag, tiyak na hindi siya magiging isang haltak sa isang babae kundi sa lahat. Kaya naman, binuksan ni Jordan ang e-notes, api sa kanyang cellphone at nag-type ng statement para akusahan ni Maggie si Kaiden. Siyempre, para maapektuhan ang usaping ito sa Breezy Express, na pag-aari ng pamilya ni Kaiden, sasamantalahin din niya ang pagkakataong idawit ang lolo ni Kaiden. Si Maggie ay isang napaka-impluwensyang celebrity, kaya gusto ni Jordan na gamitin ang kanyang impluwensya para magdulot ng matinding suntok sa kumpanya ng pamilya na nagkakahalaga ng 12 bilyong dolyar.
Matapos itong isulat, ipinakita ito ni Jordan kay Maggie at hiniling na isaulo ito. Tiningnan ito ni Maggie ng ilang beses at inisip na ayos lang, ngunit tinanong niya, bakit kailangan mong kumuha ng video? Hindi ba pwedeng i-post na lang sa Instagram o Twitter ang text? Sabi ni Jordan, walang paraan para patunayan na ikaw ang nag-type ng text. Ang iyong kumpanya ng pamamahala ay may kontrol sa iyong mga social. Kapag nakahanap na si Kayden ng paraan para mahawakan ang kumpanya, madedelete din ang mga text na ipopost mo. Pagkatapos ay maglalabas ang kumpanya ng pahayag na nagsasabing ninakaw ang iyong account at hindi mo na-post ang text na yon. Pero iba ang video. Kukuhanan ka ng personal na gumagawa ng pahayag. Kahit na matanggal ang statement sa Twitter, may mga netizens din na magpapakalat nito. Tumango si Maggie na tila malalim ang iniisip. Dagdag pa ni Jordan, kapag kinukunan namin ang video mamaya, kailangan mong magmukhang malungkot hanggat maaari at umiyak habang nagsasalita para umaktong parang niloko ka sa iyong damdamin ng isang hamak. Kaya mo ba yun? Umiling kaagad si Maggie at sinabing, hindi, bakit hindi mo ako sinaktan? Napatulala si Jordan. Mahilig bang tamaan ang babaeng ito? Ngumiti ng malungkot si Maggie. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Jordan ang ganoong kahilingan. Halatang walang lakas ng loob si Jordan na suntukin siya. Kung pinatalsik siya nito, mas lalo siyang matatalo. Gayunpaman, dahil nangahas si Maggie na gumawa ng ganoong kahilingan, nagpasya si Jordan na huwag maging magalang sa kanya, habang iniunat nito ang kanyang kamay at kinurot ang binti ni Maggie. Aray, ang sakit! Marahas na itinulak ni Maggie si Jordan, at agad na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ipagpatuloy mo ito. Simulan na nating i-record ang video ngayon. Agad nilabas ni Jordan ang kanyang phone para kuhanan ng video. Saglit na reklamo ni Maggie kay Jordan sa kanyang puso at tumingin sa kamera. Humihikbi siya at sinabing, kumusta sa lahat, ako si Maggie. Alam kong marami sa aking mga tagahanga ang gustong ipakita sa akin ang kanilang pag-aalala, at gusto ninyong lahat na malaman kung ano ang totoo, kaya sasabihin ko sa inyo ngayon. Ang katotohanan ay kapareho ng nalantad. Kagabi, nasa kotse nga ako kasama si Kayden Huxley. Alam kong maraming fans ang na-disappoint sa akin, pero gusto kong sabihin sa inyo na niloko ako. Hindi ako pumasok sa pagitan ng sinuman. Si Kayden Huxley ay nagsimulang manligaw sa akin mahigit kalahating taon na ang nakalipas, at hinabol niya ako ng matagal bago ako pumayag na lumabas kasama niya. Akala ko talaga gusto niya ako, kaya sinimulan ko siyang ligawan. Pero hindi ko inaasahan na ikakasal siya sa ibang babae sa likod ko, at hanggang kagabi, akala ko ako lang ang para sa kanya. Alam ko na ang mga Huxley ay napakalakas, at ang lolo ni Kayden ay ang chairman ng Breezy Express at isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Alam ko rin na ang video na ito ay maaaring matanggal sa lalong madaling panahon, at ako ay maaaring permanenteng kanselahin. Ngunit kailangan kong ipaalam sa lahat ang katotohanan, lalo na ang mga tagahanga na sumusuporta sa akin, na wala akong ginawang laban sa moralidad. Ang video ay kinunan gamit ang telepono ni Maggie, at pagkatapos nilang gawin, pinanood ito ni Jordan minsan. Satisfied, ipinost niya ito ng diretsyo sa Instagram. Pagkatapos, hinintay ng dalawa ang reaksyon ng netizens. Talagang karapat-dapat si Maggie na maging isang top celebrity. Ang unang minuto pagkatapos maipost ang video, ang mga komento at pagbabahagi ay lumampas sa 2,000. Pagkalipas ng 2 minuto, ang mga komento at pagbabahagi ay lumampas sa 50,000. Binuksan nila ang mga komento upang makita na lahat sila ay iniwan ng mga tagahanga at mga random na tao. Maggie, lagi ka naming susuportahan. Ang dapat na patalsikin ay dapat ay ang scum, Kayden Huxley. Hindi ka nagkakamali. Damn, who the hell is Kayden Huxley, so what if mayaman siya? Kaya mo bang lokohin ang iba sa kanilang nararamdaman dahil lang sa may pera ka? Ah, naloko si Maggie, at umiiyak siya ng sobra, gusto kong patayin ang hayop na iyon. Kasabay nito, matagal nang kumakain ang mga bisita sa kasal ni Kayden at Hailey at unti-unting nakalimutan ang mga naunang sinok. Nag-toast din sina Kayden at Hailey sa mga bisita sa bawat table. Sa sandaling ito, isang waiter ng hotel na nasa early 20s ang biglang humataw ng kutsilyo kay Kayden. Sira ka, Kayden Huxley, hamak ka. Maghihiganti ako kay Maggie. Ang waiter ay isang malaking tagahanga ni Maggie at nag-on pa ng mga notification para sa mga post ni Maggie sa Instagram. Kaya, nakita niya ang video na ipinost ni Maggie sa sandaling i-post niya ito.
Matapos itong panoorin, nagalit siya at kumuha ng kutsilyo sa pagtatangka upang laslasan si Kaiden. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ni Kaiden ang nangyari. Sa isang saglit na gulat, binasag niya ang bote ng white wine sa kamay sa mukha ng waiter, ngunit naputol ang kamay nito, at agad na umagos ang dugo mula sa kanyang sugat. Hubby, sigaw ni Haley. Napatayo din ang ibang bisita sa gulat. Ang mga taong ito ay lahat ng malalaking shot na may mga netong halaga na daan-daang bilyong dolyar. Ang bawat buhay ay mahalaga. Kaya naman, hindi sila kailanman pumupunta sa mga magulong lugar at halos hindi na makakita ng mga ganitong eksena. Mabilis na sumugod si Shane, na dating sundalo at bihasa sa martial arts, at sinupil ang waiter nang maglalas na sana ito sa pangalawang pagkakataon. Magsalita ka, sino nagpadala sa'yo dito? Si Jordan Steele ba? Hinawakan ni Shane ang magkabilang braso ng waiter at mapang-uyam na tanong. Hindi man lang kilala ng waiter kung sino si Jordan, at sumigaw lang siya, Kaiden Huxley, niloko mo ang aking Diyosa sa kanyang nararamdaman. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sa sandaling ito, sumigaw ang isa sa mga bisita, bad news, nasa listahan na naman ng trending topics si Kaiden. Hindi lang si Kaiden. Mr. Arthur Huxley, kasama ka rin sa listahan, at gayon din ang Breezy Express. Ano? Nagulat silang lahat sina Arthur, Shane, at Kaiden. Mabilis nilang binuksan ang kanilang mga phone at saka nakita ang video ni Maggie na umiiyak. Suportahan mo si Maggie. Boycott ang mga Huxley. Sa hinaharap, itigil na nating lahat ang paggamit ng Breezy Express Courier Services. Dahil kalokohan ang apo niya, hindi rin disenteng tao si Arthur. I boycott ang Breezy Express. Huwag mong isipin na kaya mong kanselahin si Maggie dahil lang bilyon ang halaga mo. Ang mga komento sa internet ay napakalaki. Matapos ilantad din ni Maggie si Arthur, lahat ay bumaling upang salakayin si Arthur at ang kanyang pamilya. Lolo, bumababa ang presyo ng share ng kumpanya namin. Binuksan ni Shane ang kanyang cellphone upang tingnan ang share price ng kumpanya ng kanilang pamilya at natuklasan na may biglaan at agarang pagbaba sa share price ng kanilang kumpanya. Nagnganga ang ngipin ni Arthur at masama ang tingin kay Kaiden. Hindi mo man lang mahawakan ang isang tanyag na tao, huwag mo nang isipin ang pagkuha sa kumpanya sa hinaharap. Isang tawag.